Sa panahon ngayon, ang buhay natin parang kakaiba, di ba? Parang pahirap ang pahirap. Amen. Para tayong may mabuti pa si PJ, kahit yung butas ng karayom, kaya niyang pasukin. Pero tayo para talagang literal na dumadaan sa butas ng karayom. Pahirap ng pahirap ang buhay. At ngayon talagang patibayan, matagalan sa buhay natin, talagang ang bawat tao, yung karamdaman, yung crisis financially, ramdam na ramdam po natin. At habang nararamdaman po natin, dapat nga, lalo tayo magpatuloy sa Panginoon, hindi dapat tayo mawala. Kasi yun po ang pinaka-goal ng kaawa, yung alisin tayo sa paglilingkod. At alam ko, hindi madali kapag ang tao talaga ay nakakaranas na ng maraming pagsubok. Isa yan sa mahirap na part, yung pagka may pagsubok na. Pero kailangan po yan para mas lalo tayong tumatag, mas lalo tayong matuto at lumakas. Kaya yun po sa ating pag-uusapan sa Mikas, chapter 7, verse 1 to 2, tapos nakataw po tayo ng 7. Sabi po dyan, sa 1, nakakalungkot ang nangyayari. Ang katulad ko ay isang taong gutom, naghahanap ng bungang kahoy, ngunit walang makita ni isa man. Wala ni isang ubas o kaya isang igos na labis kong kinasasabikan. Wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa'y naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. Ngunit, sabi sa 7, ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig, hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Yun po dahil yung pong topic po natin ay may kinalaman din, connected din doon sa topic kanina ng prayer gathering natin kay Brother Gary. Sige po, yung topic po natin pag-uusapan ay faith produces great harvest. Yan. First thing first, faith produces great harvest. So yan, yung nga pong ng pastor natin ay kailangan, first thing first, nung nakaraan, yung topic ni pastor ay about prayer. So ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung faith. So napakahalaga po niyan. Kung sa mga dapat unahin, isa po yan sa mga pangunahin. Isa po yan sa pinaka-basic na dapat hindi mawala sa isang Kristiyano, yung salitang pananampalataya. Kaya kung makikita nga po natin dito sa aklat po ng Mikas, kung makikita po natin, itong aklat na ito, nakakalungkot. Ito yung aklat na may mga yung paghatol ng Diyos, nandito yung mga pagdurusa, pero ang maganda doon sa dulo, meron din pong pag-asa. Ipinakita rin dito ng Diyos na kung may paghatol, kung may pagdurusa, meron pong pag-asa. At alam niyo po, sa panahon natin ngayon, hindi po aksidente na tayo, nakakaranas tayo yung mga parang pagdurusa sa buhay, paghihirap. Pero, ang maganda rito, meron pa po tayong pag-asa. Meron pa po tayong, mag-aasahan sa Panginoon dahil yung sinasabi nito, faith produces great harvest. Alam ko po, lahat tayo, nais natin ang great harvest. Pwedeng sa kabuhayan natin, great harvest sa ating career, great harvest para sa ating pamilya, at great harvest lalong higit sa ating church. Amen po ba? Gusto natin ang bawat isa maging malago ang cell group natin at itong ating outreach, ang gusto natin mapuno talaga. Para sa gayon, mas marami tayo mga maglilingkod sa Panginoon, sama-sama, magpapalakasan, para kapag tayo umawit, talagang mayayanig ang langit. Diba? Ang sarap po na umawit na tayong lahat ay madami, talagang bukal sa puso yung pag-awit natin. Talagang ramdam mo yung pagkilos ng Panginoon. Kaya sa panahon na ito, napakahirap po. Mahirap maranasan yung great harvest, mahirap maranasan yung breakthrough sa buhay natin kung walang faith. Amen po ba? Pagka tayo naging Kristiyano, sa una madali, masaya, pero parang pagka yung nasa kalagitnaan ka na, parang tayo umakit ng bundok na sa una lang excited, pagka yung andyan na, nagsisimula na tayo humakbang, umakyat, parang pahirap na ng pahirap. Kaya huwag po kayo magtataka bakit may mga Kristiyano nawawala, nagbabackslide. Kasi nga po nawawala yung pananampalataya. Alam niyo po, isa po ito sa gustong nakawin sa atin ni Satanas. Pag tinakaw po yung faith natin, mapapalitan na po ito ng takot, pagdududa, hanggang sa mawala po tayo sa Panginoon. Kaya napakaganda po itong mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon na kung saan dapat isa po ito sa hindi dapat alisin sa atin. Imagine yung mensahe kanina kay Brother Gary, yung sa babaeng dinudugo. Kung wala siyang faith, wala pong kapangyarihang lalabas para siya pagalingin. Amen po ba?
At hindi rin po aksidente itong topic natin sa Mikas. Tayo po ngayon ay lumampas na sa Matthew, Marcos na. Kung mapapansin niyo po, puro faith po yung pinapakita ng Panginoon. Diba? Kaya napakahalaga po nito na tayo, kailangan hindi po nawawala yung pananampalataya natin. Kailangan, ano ba yung hirap na pagdurusa, pinagdaraanan natin sa buhay, kailangan andun pa rin yung faith natin. Hindi pwedeng alisin natin yan. Hindi pwedeng tayo nahihirapan ngayon, mamamahinga muna ako sa aking pananampalataya. Kailangan, andyan pa rin. Hindi po natin pwedeng alisin. Isipin po natin na yung faith natin, hininga natin, oxygen. Pag nawala po yan, walang buhay. Diba? Kapag nawala po ang faith natin sa Panginoon, wala tayong buhay sa harap ng Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Walang power. Diba? Sa halip na andyan yung mga blessings, yung favor ni Lord, walang power yon. Kasi nga nawala yung faith natin. Kahit gusto mong gumaling, kahit gusto mong ikaw ay umayos ang buhay, kung wala kang faith sa Panginoon, baliwala. Amen po ba? Kaya sabi po dun sa una, sabi sa verse 8, sabi dito, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, uli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Ayun. Sabi po dun sa una, handang bumangon sa gitna ng pagsubok. Kung gusto po nating maranasan yung faith na makapag-produce po tayo ng great harvest sa ating buhay, kailangan po handa tayong bumangon sa pagsubok. Kahit nasa gitna po tayo ng pagsubok sa buhay natin, kailangan handa po tayong bumangon. Nakakalungkot po dahil maraming tao ayaw nang bumangon pagdating sa pagsubok, di ba po? Pero mapalad po tayo dahil tayo ngayon, nandito tayo sa church natin, dito tayo sa outreach. Ibig sabihin, tayo yung mga taong handang bumangon palagi. Kahit nasa gitna na ng problema. Di ba ang hirap yung pag nasa gitna kasi napapalibutan ka eh. Tama po ba? Ang hirap ng pakiramdam kapag kayo na corner ka. Kapag yung napagigitnaan ka. Napakahirap ang bigat po ng pakiramdam niya. Kasi sabi nito, mga kaaway, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, uli akong babangon. Yan ang gusto ni Satanas. Bumagsak tayo sa paglilingkod para hindi tayo makabangon. Para hindi na tayo makabalik. Pero napakabuti po ng Panginoon. Binigyan tayo ng verse na to para ipakita sa atin na kaya nating lumaban. Kaya nating bumangon. Nakakatuwa nga po dito sa atin sa outreach. Napakadaming mga testimony talaga na makapag-encourage sa atin para tayo magpatuloy. Diba? Kasi hindi naman talaga biro na tayo dumana sa pagsubok, lalo sa pera. Napakahirap. Diba? Sabi ko nga po dati, talagang kakaibang panahon ngayon. Dati okay lang ng pandemic, kung ayaw palabasin ng tao, parang okay lang hindi ka magtrabaho. 2 taon, 3 taon, parang okay lang talaga hindi magtrabaho, kaya naman. Nung maluwag na, nung wala ng face mask, wala ng vaccine, bahala na kayo kung saan kayo pumunta, okay lang, wala ng mga lockdown, quarantine. Saka doon naramdaman yung bigat. Saka doon naramdaman yung hirap. Diba? Kaya ngayon talagang ang daming bumalik sa trabaho, ang dami naghanap ngayon ng trabaho. Ramdam na ramdam. Kaya tayo po, dapat sa buhay na ating pinagdaraanan ngayon, gaano man kahirap yan, huwag nating alisin po yung faith. Why? Ang mga tao may pananampalataya sa Diyos, ito yung mga taong bumabangon. Kaya nga doon sa commercial, para kanino ka bumabangon. Napakahalaga kasi noon. Kasi sabi doon, pag gusto mong bumangon, sabi sa letter A, sabi po doon, para lumaban. Ang mga taong bumabangon sa pagsubok, ito yung taong mga lumalaban. Pag hindi ka na lumaban, ay sayang. Katapusan na ng pangarap mo. Kung ayaw mo lumaban sa buhay, kung ayaw mo lumaban sa problema, sa pagsubok, katapusan na. Why? Ayaw mo na eh. Ginibag mo na. Diba? Ngayon, magkakaroon ka ng pag-asa kung ilalaban mo. Kasi si Lord, andyan naman yung andyan yung pag-asang ibinigay niya. Manalig ka lang, manampalataya ka. Pero nga paano, kung sa sarili natin, ayaw na nating ilaban. Kaya tayo dapat, gano'n man kagulo ngayon yung pamilya natin, parang isiniisip natin na parang hanggang ngayon wala tayong nararating. Lilaban natin kasi hanggang tayo nabubuhay, kaya pa yung may pag-asa pa. Malaya naman tayo, hindi naman tayo nakakulong. Diba? So ibig sabihin, may chance pa tayo, may choice tayo na gawin
yung mga tamang dapat gawin, yung mga steps, para makamit natin yung ating hinanais sa tulong ng Panginoon. Through faith. Amen po ba? Kaya, oo, makakaramdam tayo ng kalungkutan, panghihina. Ako, nalulungkot nga din, sabi ko kasi yung cell group ko, nalalagas, umuunti. Lalo ngayon na may liga, yung kabataan, kailangan natin talaga ng mahabang pangunawa. Pero dapat, sabi nga dapat handa tayong lumaban. Huwag tayong papatalo na kukunti na yan, cell group natin, okay lang, bahala kayo. Basta ako, nagkakandak. Hindi pwede yun kasi ibig sabihin yung faith natin, hinahayaan lang natin na hanggang dito na nakatenga lang. Dapat yung faith natin nag-level up. Para hindi po mawala. Imagine yung ni Brother Gary kanina, nag-level up, di ba? Nakipagsiksikan siya. Ang daming tao eh. Di ba? Nakipagsiksikan siya. Kung sa panahon natin ngayon, imagine mo, pupunta ka sa pag may mga conference, ang hirap dumaan sa kalagitnaan. Ang hirap lapitan yung kung sino man yung bisita. Kung artista yan, sikat, napakahirap, di ba po? Pero gagawin mo lahat dahil sa iyong pananalig. Dapat ganun din po ngayon. Na pinapakita rito ni Propeta Mikas na dapat, gano'n man kahirap yung kanyang kalalagayan, gano'n man kahirap kalagayan ng Israel, dapat andun pa rin yung faith. Sabi nga rito sa una, nakakalungkot ang nangyari. Ang katulad ko'y isang taong gutom, naghahanap ng buwang kahoy, ngunit walang makita ni isa man. Ubas o kaya isang igos, nalabis ko kinasasabigan. Imagine, sabi rito, katulad ko isang taong gutom, naghahanap ng bunga kahoy, ngunit wala lang makita kahit isa man. Imagine, ang hirap po nun, di ba? Kahit sa buhay natin, pag gano'n yung pakiramdam natin, parang walang-wala na tayo, ang hirap. Ang mga taong parang piling sarili, walang-wala. Yung mga kumakapit sa patalim, mahirap. Pero ang Kristiyano, kahit makaranas siya ng walang-wala, meron pa rin siya. Meron. Hindi po sabong ha? Merong Diyos tayo sa ating buhay. Meron Diyos na tutulong po sa atin. Yun po yung kagandahan sa atin. Kung ang sabi ni Satanas, walang-wala ka, sabi mo, meron ako kay Lord. Amen po ba? Sabi ito sa verse 3, nakakalungkot. Sabi ito, wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa ay naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. Imagine, ang tanong, kapag po ba wala nang natira sa pamilya natin, sa barangay natin, sa lugar natin, na taong tapat sa Panginoon, makikigaya na lang po ba tayo? Go with the flow na po ba tayo? Di ba napakahirap? Kung walang natira sa isang lugar na mananampalataya ng Panginoon, napakahirap. Magulo po doon. Kanya-kanya. Yung sinasabi rito, literal talaga yan. Yung krimen, nakawan, lahat yan. Talamak, kaguluhan. Pero dapat sa ating buhay, kahit sa pamilya natin, tayo na lang yung natitira na nananampalataya. Kahit pinagtatawanan tayo sa paligid natin na hanggang ngayon, nananampalataya ka pa rin, nagugutom ka na, naghihirap ka na. Dapat hindi po natin hahayaan mawala yung faith natin sa Panginoon. Napakahalaga po talaga nito. Kaya po yung mga tao na ginamit ng Diyos, pinagpala, naging matagumpay sa kanilang tungkulin dahil po hindi nawala yung faith nila. Why? Lumaban po sila. Bumangon po sila. Ay kung babasahin po natin yung mga taong ginamit ng Panginoon, hindi naman naging madali yung buhay nila na parang easy-easy lang, parang kain tulog lang. Wala naman kung ganun, di ba? Lahat ng ginamit ng Panginoon, talagang may mga struggle na naranasan. Kaya tayo, wag po natin isipin na, Lord, dapat ako exempted, dapat ako special. Kung titimbangin natin, baka mas matindi pa yung naranasan ng mga naging apostol. Mas mabigat pa sa atin. Kaya tayo, sabi nga, yung faith natin, kailangan mas mag-level up pa. Patatagin natin. Kung matindi ang pagsubok, mas matindi dapat yung faith natin. Yung magiging sandata natin, ipanalag natin. Sabi po sa ikalwa, sa letter B, para magpatuloy. Ayan. Yung mga taong ayaw na pong bumangon sa pagsubok, yan yung ayaw ng bumangon. Ayaw na magpatuloy. Ang tanong, gusto niyo po ba magpatuloy? Amen. Amen. Kung magpapatuloy tayo, doon natin mararanasan yung great harvest sa buhay natin. Doon natin mararanasan yung financial breakthrough. Kaya nga sabing consistency dapat nandyan. Yun yung mga nagpapatuloy, tuloy-tuloy. Hindi pa tigil-tigil, hindi yung magsusubok, ayaw, susubok. Hindi pwede gano'n. Kailangan, sinumulan natin ito, sinubukan natin, ituloy na natin. Huwag natin hahayaang mapahinto tayo.
Kasi sabi rito sa verse 8, mga kaaway ko, huwag kayong magalak sa akin dahil sa nangyari sa akin. Kung ako'y madadapa, muli akong babangon. Kung ako'y nasa dilim, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Di ba? Hindi siya na-discourage. Hindi sinabi nito ni Mikas, hindi siya na-discourage sa mga kaaway. Dapat ganun din po tayo katatag yung faith natin. Hindi tayo na-discourage sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Na porket matindi yung pinagdaraanan natin, parang kailangan ko muna huwag muna sumimba. Parang kailangan huwag muna ako mag-cellphone, bawasan ko muna yung time ng pag-attend ko sa gawain sa Panginoon. Napakahirap po nung kapag ganun po yung ginawa natin, tuwan-tuwa ang kaaway. Mapapansin natin, palayo na lang tayo ng palayo sa Panginoon. Parang okay na lang sa atin na hindi na maglingkod. Okay na sa atin na hindi na maka-attend. Maapektuhan po yung gawain natin. At ang higit sa lahat, magugulat tayo na wala na pala yung faith natin. Ninanakaw po kasi yan. Napakahalaga po ng faith. Pag yan ang ninakaw sa tao, collapse. Why? Ito lang yung sandata natin na pinangahawakan na ang Diyos nagliligtas, ang Diyos nagpapagaling, nagpapala, nag-iingat. Amen po ba? Tanggalin mo yung faith. Maniniwala ka ba na ang Diyos nagpapagaling? Maniniwala ba ang tao na ang Diyos nagpapala? Di ba hindi? Pero kung ilagay ang faith sa tao, maniniwala yan. Kahit gaano kahirap yung ipagagawa, magagawa. Amen po ba? Gagawin. Kahit imposible. Kaya pinatunayan po yan sa Bible ng mga ginamit ng Panginoon na parang imposible yung pinagagawa ng Panginoon. Nagawa. Dahil nga may faith, dumalo yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ako po naniniwala sa ating buhay, dadaloy din po. Kung gusto natin maranasan yung extraordinary sa buhay natin, kailangan mangyari po sa buhay natin yung faith natin, kailangan po, hindi po natin hahayaan na ito ay may doubt. Huwag niyo pong hahaluan ha. Kasi pag hinaluan po natin, delikado, hindi na po puro yun. Hindi na puro. Dapat purong pananampalataya. Kaya sabi po sa ikalwa, sa verse 9, sabi dito, titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ng ang kanyang pagliligtas. Ayan. Sabi po sa ikalwa, handang magtiis sa oras ng pagsubok. Yan yung mga taong talaga, may pananampalataya sa Diyos. Handang magtiis. Kayo po ba marami nang natiis sa buhay? Amen. Amen. Sino ba yung nagsabi na, isa sa mga pamilya ko, di ko na sabihin, sabi niya, buong buhay ko, lagi na lang ako nagtitiis. Ang buhay talaga puno ng pagtitiis kahit sa paglilingkod. Ay maulan, kailangan mong tiisin, mag-cell group ka eh. Di ba hindi pagtitiis yun? Pagtsatsaga yun, di ba? Pupunta ka ng prayer work, madaling araw, gigising ka ng maaga, hindi ba pagtitiis yun? Kailangan natin tiisin kasi nga meron kang pananampalataya. Ang problema, kapag ang tao, salitang pagtitiis, ayaw na nangangayaw. Noong una, bumabangon, lumalaban, nagpapatuloy, pero yung sinabi magtiis ka, parang ibang usapan eh, magtiis ka. Sabihin sa akin dati nung nilay, magtiis ka, ginusto mo yan Ginusto mo yan, magtiis ka. Tayo, sabihin ni Satanas, titiis ka pa, nahihirapan ka na, tigil mo na. Pero tayo, nasa Panginoon, hindi. Tuloy tayo. Handa tayo magtiis. Amen po ba? Kaya sabi ko doon sa supporting verse natin, sabi sa Roma, basahin ko po hindi lamang iyan, sa Roma 5:3-4, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ayun, so napakahalaga pala ng pagtitiis. Hindi ibinigay ang salitang pagtitiis para tayo ipahirapan, para tayo pagdusahin. Roma chapter 5 verse 3-4. Nakuha niyo po ba? Hindi po ito ibinigay sa atin ng Panginoon yung word na pagtitiis para tayo papaghirapin, para tayo pagdusahin sa buhay. Napakaganda po pala magagawa nito sa buhay natin. Kaya tayo nagtitiis sa kahirapan. Sabi rito, nagbubunga ito ng pagtitiyaga. Ang taong may tiyaga, may nilaga. Sarap ng ulam mamaya pag nilaga. Mainit ang panahon, sarap yung nilaga, di ba? Pero sa ating mga Pilipino, hindi lamang basta literal na nilaga. Sa mga Kristiyano, hindi nilaga, bagkus ay pagpapala. Ang taong may tiyaga sa Panginoon, siyang pinagpapala. Hindi naglalaga, may pagpapala.
Kaya napakahalaga po. Sabi dito, nagbubunga ng pagtsatsaga at yung pagtsatsaga nagbubunga ng mabuting pagkatao. Nahuhubog po yung karakter natin. Nakikita niyo po ba? Pansinin mo ang tao, problemado ka na nga, magyayabang ka pa. Diba? Walang-wala ka na nga, ano pa, ipaghahambog mo. Magpipiling rich pa rin tayo. Magpipiling matalino pa rin tayo kahit wala tayong alam. Di ba hindi? Nakapagpapahambol to na isang tao. Ako pag wala akong alam, ito sabi ko wala talagang alam. Para matuto ako doon sa marunong. Ay, bro or sis, kahit sa katrabaho ko, hindi ako marunong. Turuan mo naman ako, gusto kong matuto niya. Nakapagpapahambol. Hindi hindi ka na marunong, sabi mo, hindi kaya ko yan. Basic lang. Kala mo, ikaw lang marunong, kaya ko din yan. Eh, nung ikaw na pinagawa, hindi mo na alam, lambang-lambang. Di ba? Tsamba-tsamba lang yung ginagawa mo. Hindi alam lambang-lambang. Okay. Buti pala nasundan ko. Di ba? Tsamba-tsamba lang, nilalambang. Baga parang napatsamp. Tama ba yung word ko rito kung baka mahirapan din kayo yan. Di ba? Kaya kailangan po tayo, yung pagtitiis, handa tayo. Hindi tayo nagtitiis para sa wala. Nagtitiis tayo para kay Kristo. Amen. Why? Kasi yung pangako naman sa atin ni Jesus Christ, sa kabilang buhay, magandang buhay talaga. Amen po ba? Everlasting life. Yung sinasabi nga niya, maraming silid. Pinaghanda na tayo ni Jesus. O para makarating tayo doon, para makamit natin yon, finish line, yung gift na ibibigay niya sa atin, magtiis tayo. Yung salitang pagtitiis, pinalit po yun doon sa salitang pag-aarte, pag-iinarte. Di ba? Ang tao nag-iinarte eh. Parang hindi naman sanay sa hirap, pero nag-iinarte pa. Ako naranasan ko din mag-inarte, parang ayoko niya, hindi ko gusto yan. Pero dapat, kung alam natin ito yung mahalaga, huwag na tayo mag-inarte, ituloy natin, ilaban natin. Amen po ba? Magtiis tayo. Sabi nga, ang taong magtiis hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Sa Matthew, hindi ko tanda yung pinakaano niya, exact words, pero alam ko nasa Matthew yan. Diba? Ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Kaya tayo dapat, magtiis po tayo palagi. Kasi, nakapag-aayos ang buhay natin. Sabi doon sa kanina, ito yung nagbubunga ng pagkatsaga, nagbubunga ng magandang pagkatao, nagiging humble tayo, nagkakaroon tayo ng teachable heart. Amen po ba? Teachable, ano man yung sabihin sa atin, tinatanggap natin yung mga ideas, suggestions, tinuturuan tayo, tinatanggap natin ng buong puso. Yun yung maganda sa pagtitiis. Sabi rito, higit sa lahat, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya tayo nagtitiis, umaasa tayo na mayroong magandang mangyayari sa buhay natin. Kaya tayo nagtitiis, kaya tayo nandito ngayon, umaasa tayo na balang araw, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos para mabago yung buhay ng bawat isa dito sa Sokol. Amen po ba? Kaya walang sayang sa pagtitiis natin. Yes, sayang yung pagtitiis natin kung igugugulang natin to sa pagmamahal sa maling tao. Oy, parang sister niya. Di ba? Sayang yung pagtitiis natin kung yung pagtitiis na ginagawa natin sa pagsama natin sa mga taong gumagawa ng mali. Sayang yung pagtitiis natin. Di ba? Buti pa iba, sayang daw ang tato. Sabihin nila, sayang ang tato. Pero tayo, wala tayong sasabihin sayang sa pagtitiis. Hindi po nasasayang. Masasayang lang ang pagtitiis natin kung tayo sumasama sa mali. Kung tayo, mali yung ginagawa. Diba? Kung from the start, alam natin na mali na, bakit pa natin titiisin? Doon tayo sa tama na ayon sa Panginoon. Amen po ba? Nagtatrabaho tayo, parang may mali. Tinitiis natin. Kaya sabi ko, kahit sabihin natin 10, tapos ako, mag-isa lang ako, kung alam kong mali sila, hindi ako magtitiis na sumang-ayon sa kanila. Ipaglalaban ko yung tama. Diba? At saka sabi ko, hindi ko titiisin. Mali na nga patitiisin ko pa na. Sige, bahala na lang. Magbibingi-bingihan na lang ako. Magbubulag-bulagan. Magkukunwari na lang ako walang alam. Hindi pwedeng ganun. Kasi tayo nasa Panginoon, dapat panindigan pa rin natin. Kaya lang, ang tao, talaga baga, nasa kanila ang pagpapasya, susundin nila kung anong gusto nila. Lalo, lalo na kapag yung sitwasyon ay talagang nandun ka sa pangangailangan. Pero sabi ko, meron lagi tayong choice at meron palaging mga
inilaan ng Panginoon para mapabuti tayo. Di ba? Kaya sabi ko ako, hindi ako makakatagal. Kung alam ko may nakita kong mali sa sistema na hindi tama, at hindi ko kayang i-correct dahil nga nag-isa lang ako, aalis ako. Kasi nga, sabi nga nung kasabihan, if you don't want the system, go out the system. Meron pa isang kasabihan eh. Okay sana yon. Pero may isa pang kasabihan. Sabi, kung hindi ako nagkakamali, sabi doon, if you can beat them, join them. Yun ang pinakamahirap po. Diba? Hindi natin may impluwensyahan ng tama, ng mabuti. Sumama na lang tayo. Bahala kayo, tigas ang ulo nyo. Sige, sama na lang din ako. Mahirap. Amen po ba? Napakahirap nun. Baka sa halip na pabuti, ay lalong pasama. Kaya yung sinasabi rito, handang magtiis sa oras ng pagsubok. Maraming Kristiyano ayaw na po magtiis pagka pagsubok na. Kung usapin blessings, mabilis ang tao. Mabilis tayo. Totoo yan, di ba? Lahat naman tayo, di ba? Pag sinabing blessings, gusto ko. Pero pag sinabing paglilingkod, pag sinabing pagtitiis, ayaw natin, ayaw ng tao. Pero nakakatuwa sa Panginoon dahil ngayon gusto na natin. Amen po ba? Kung hindi natin gusto, wala tayo ngayon dito. Nung una ay parang ayaw natin, napipilitan tayo. Kailangan talagang gumising ng alas 5. Kailangan talaga mag-journal. Kailangan talaga umaten. Pero ngayon, alam natin, kasama ito sa paglilingkod. May kasamang pagtitiis, sakripisyo. Parang paikibahagi natin sa ating Panginoon. Di ba kung paano siya nagtiis? Kaya sabi po sa letter A, sabi doon, handang maghintay. Ano ba hihintayin? Sabi dito sa 9, titiisin ko ang galit sapagkat nagkasala ako sa kanya. Matitiis ko hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Imagine, kailangan tayo ay marunong maghintay. Nagtiis ka na din lang, maghintay ka na. Amen po ba? Hindi yung kung kailang tiis ka na, bigla kang gumibap. Sayang, hindi mo pa hinintay, iba na. Amen po ba? Andiyan na eh. Ito, nakikita ko yung sarili ko dun sa pag ako may ginagawa, halimbawa, yung sa ginagawa sa trading, crypto trading, tiniis ko na din lang na ganun yung setup, hindi ko pa hinintay. Ayan, nung in-exit yung trade ko, maliit lang yung profit, pero nung tumuloy yung trade, ang laki pala sana. Kaya sa susunod na trade ko, natalo pa tuloy, nawala pa. Nasunog pa yung yung trade. Kaya sabi ko, dapat talaga yung word na paghihintay, nandyan palagi. Hintayin mo ang gagawin tulong ng Panginoon. Huwag mong pangunahan. Huwag nating pangunahan. Kaya ako, nagigilty rin ako dito eh. Lord, parang matagal pa po ba? Wala po bang konting baka pwede pong ma-advance. Di ba? Pag ang tao, hirap na talaga eh, di ba? Pag ang tao, gusto nang igupo ng pagsubok. Pag gusto nang ibuwal, minamadali. Kaya sa Facebook, yung mga nakikita ko, di ko na pinapansin. Yung pagka mga post nila, parang minamadali si Lord, di ko na pinapansin. Hindi ko na, hinahayaan ko na lang. Diba, mga tuwa-tuwa, lalo mga usaping mga jowa-jowa daw. Lord, kita mo yan? Gusto ko rin yan. Di ba? Parang nakakatuwa na, nakakatawa, parang atuwaan na lang. Pero, isa parang hindi na rin, di ba? Tayo bilang Kristiyano, baka akala natin, okay lang, nakakatuwa. Pero minsan, baka nakakalimutan natin na nawawala na yung word na paghihintay, marunong dapat tayo maghintay. Kasi, kung nasa tamang panahon yan, ibibigay ng Panginoon. Kaya hindi ako nawawala ng pananampalataya at pag-asa na yung mga inaasam ko sa Diyos, ibibigay niya. Sabi diyan, handang maghintay. Maghihintay po tayo. At habang tayo naghihintay sa Panginoon, habang naghihintay tayo sa gagawin niyang pagpapala, pagbabago sa buhay natin, result sa ginagawa natin, dapat meron po tayong ginagawa. Amen po ba? Kapag wala naman tayong ginawa, sayang naman yung paghihintay natin. Pwede ba sabihin, Lord, may faith ako sa inyo, ikaw ang Diyos ko. Pero hindi po muna ako mag-isip. Ihintayin ko na lang. Kasi Juan Tamad, nakatingala at nihintay pagpatak ng bayabas. Kaya pumatak yung ng ibon. Di ba? Ipot ng ibon. Pinatakan. Yung kwento ng mga Pilipino na may aral. Ewan po ba? Na kailangan dapat, huwag nating hintayin. Huwag nating hintayin. Huwag nating hayaan na tayo naghihintay na walang ginagawa. May gagawin po tayo. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Ang pwede lang walang gawin, siguro yung patay. Pwede tayong walang gawin kung mali. Wala akong gagawin. May mali. Mali yung parang mali yung sinasabi sa akin. Wala akong gagawin. Diba? Pero kung tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi pwede tayong maghintay na walang gagawin. Palagi tayong may gagawin. Kaya mga Kristiyano, mga bising tao yan.
O yung mga kilala nyo, mga negosyante, mga politiko, sikat na tao, mga busy. Tayo mga Kristiyano, busy rin. Imagine, may mentoring tayo, may cell group tayo, Sunday celebration, may prayer work, may prayer gathering. Yun yung pangkaraniwan ha. Eh paano pa yung araw-araw na busy natin, pinagkakabisihan? Nagjo-journal tayo, nagdi-devotion tayo. O di ba busy tao tayo, tapos idagdag pa natin yung mga ginagawa natin. May trabaho, gawaing bahay. Amen po ba? Saka yung mga, kung ano pa mga dapat natin gawin. Kaya busy rin tayo. Kaya huwag tayo malulungkot kung tayo nagtitiis kasi hindi po nawawala ng kabuluhan sa yung paghihintay natin. Amen po ba? Laging may magandang plano ang Diyos. Kasi sabi nito, titiisin ko ang kanyang galit sa pagkataon ng kasala. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako. Nakita niyo po ba? Hanggang sa ipagtanggol niya ako. Hindi siya nagtitiis at hindi siya naghihintay sa wala. Alam niya na may parating na tulong. Kaya tayo dapat alam po natin na may darating na tulong mula sa Panginoon. Alam natin na may darating na kagalingan mula sa Diyos. Alam natin na yung pagpapala, pagbabago sa buhay natin, kung ano yung mga dapat baguhin, yung kaayusan sa pamilya natin, darating at igagawad ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya ako naniniwala ako sa Panginoon na naghihintay, nagtitiis, na darating ang time talaga na lahat po tayo magiging preacher. Amen po ba? Gusto niyo po maging preacher? Masarap po maging preacher. Magpapatotoo ka na talagang ginagamit ka ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Yung lalo na yung mga pinagdaanan mong pagsubok na napagtagumpayan mo. Ang sarap yan yung testimony, di ba? Bagamat iba't iba tayo ng level, iba't iba tayo ng klase ng pinagdaraanan, meron sa atin ang mga parang sarili lang natin, kay Lord lang natin, pero meron sa ating open, di ba? Pero iba't iba man ang level, kailangan kapag tayo ginamit ng Panginoon, napagtagumpayan natin yung faith, yung yung pagsubok, para yung faith natin lalong tumatag. Kaya kung tayo na lampasan natin yung first level na yun, ibig sabihin, tumibay yung pananalig natin sa Diyos, pananampalataya. Amen po ba? Kaya yung paghihintay, at yung sabi dyan, sa letter B, sabi po dyan, handang umasa. Sabi doon, sabi rito, magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Yan. Umaasa po ba tayo? Eh, sayang ang pagtitiis kung hindi tayo umaasa. Dapat umasa tayo kay Lord talaga, di ba? Wala tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon. Yung mga tao na nasa paligid natin na tumulong sa atin, tumutulong o tutulong, isipin natin, galing yan sa Panginoon. Umasa tayo na padala yan ng ating Panginoon. Yung promotion natin, inasahan natin yun dahil sa tulong ng Panginoon. Yung gusto natin na magkaroon ng magandang laman ng bank account natin, asahan natin na itutulong mula sa Panginoon. Amen po ba? Why? Kasi sabi nga sa oras sa pagsubok, kailangan yung karakter natin naayos. Na namumold ng tama. Amen po ba? Kaya dapat yung salita rito, yung magtiis, handa tayo maghintay, handa tayo umasa. Amen po ba? Umasa ka. Pag hindi mo inasahan, sayang, walang mangyayari talaga. Pero kung inaasahan mo ito, alam mo talaga mangyayari. Buong buo yung pagtitiwala ng mga taong umaasa. Amen po ba? Ito pong itong word na rito, isa to sa mga pinakamahirap gawin, yung magtiis, maghintay, umasa. At sabi ko nga, parang bakit sabi ko, isa sa mga nakuhang major point at minor point, bakit itong word pang ito? Eh sabi ko, isa ako sa mga parang pagdating sa pagtitiis, wala akong tiyaga eh. Parang pagdating sa pagtitiis, mainipin ako. Pagdating sa paghihintay, mainipin. Pagdating sa salitang umasa, parang madali ako mawala ng pag-asa. Totoo lang po. Sobrang mainipin ako, atat na agad, gusto ko andyan agad. Pero maganda pala, tinuturo ng Panginoon na ibigay po sa atin. Ito tinuturo ng Panginoon na tayo kailangan, sabi nga, chill lang. Tuloy mo lang kung anong ginagawa mo. Relax, huwag kang masyadong high blood na gusto mo andyan agad, nagmamadali ka sa buhay. Kaya natutuwa ako lagi. Ngayon ko nare-realize yung mga sinasabi sa akin ni Inay. Relax ka, masyado kang high blood na hintayin mo lang, darating yan, may tamang panahon yan. High school pa lang ako, elementary, sinasabi niya, sabi ko masyadong mag-ex.
masyado high blood, huwag kang hot-hot dyan sa bagay na, intay mo, darating yan. Mangyayari. Ito pala yung sinasabi rin sa Bible, na dapat handa tayong umasa maghintay doon sa ating pinagtitiisan. Amen po ba? Why? Hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Kaya nga po nakakatuwa, di ba? Umasa tayo sa Panginoon, napapagalingin si Tatay Benji, andyan na po yung result. Naghintay tayo at tayo na maghihintay pa. Ako nananalig, next week nandito si Tatay Benji. Amen po ba? At tayo umaasa, yung cell group natin, mabubuo, makukumpleto. Yung mga tao nga ayaw pang magpa-disciple, ayaw pang magpa-win, mawi-win po natin. Pagtiisan lang po natin. Tiis na po ba? Amen. O, tiisan pa po, dagdagan pa po natin ang tiis. Amen po ba? Kasi hindi po talaga biro. Ilang beses mo pinuntahan mo pa, yung tipong kaharap mo na nga, ay brother, magbibihis lang ako. Sige, hintayin kita ba? Hindi na lalabas? Ay, hindi naman pwede ubusin yung oras doon. Wala kang choice, kailangan mo nang iwan. Amen po ba? Kasi pag pinantayan mo pa, wala na yung naipon mo doon. Na yung mga naghihintay. Ay bro, may nila ako, bibili na ako, inutusan lang ako babalik. Susunod ako, promise, agad-agad. Naghintay ka na ng kalahating oras, wala na. Hindi na dumating. Start na tayo. Chat mo na lang, bro, mag-start na kami kasi gagabi na. Ay sabihin, pasensya na at hindi na naka-attend. Napagala na daw. Diba? Pero yung usapan yung kaharap mo, susunod daw, pupunta. Diba? Ilang mga iba, pagka kita mo gising, pumasok ng kwarto, pinakatulog. Sabi ko, kaya ito may pampatulog. Yung mukha ko. Ay, alayo pa nakita ko na sa pinto ando nag-cellphone. Pagdating ko, ay bro, tulog. Ay, tulog po. Ay, tulog pala. Sige po, tara. Kanina parang gising, sabi ko. Pinarinig ko. Kanina parang gising yung cellphone. Ay, tulog. Ay, sige po. Sabi nila, bakit gising nga? Hindi, mahirap gisingin pag tulog. Nakakaya, pakapuyat. At least maramdaman nila talagang concerned po tayo. Na talagang tayo, disidido tayo, handa natin silang pagtiisan. Sabi ko, okay, tulog-tulog ako kayo. Next week, babalikan pa rin kita. Amen po ba? Ngayon kung sabihin nila, tinatanong ko naman sila, ayaw nyo na ba? Gusto nyo na ba lumipat ng sinong leader? Hindi naman daw. Sabi ko, hanggat wala kayo sinasabing ayaw nyo na, at gusto nyo lumipat sa iba, ay magkikita pa rin tayo, kukulitin ko kayo. Amen po ba? Amen. Amen. So kasi nga handa tayo magtiis, yun yung nilalagay sa atin ni Kristo. Kasi ang Panginoon natin, pinagtiisan tayo. Paano ba naman magtiis tayo ng maliit na bagay? Kasi bakit ko sinasabi maliit po na bagay itong ginagawa natin compare sa ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Sabi rito sa number 3, sa verse 7, ito yung pinaka-central verse. Ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig, hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringin. Yan, sabi sa 3 natin, handang maging tapat sa oras ng pagsubok. Ayan, nakakalungkot po dito sa ating bansa, kaunti na lang po yung nagiging tapat. Bakit sinabi ko kaunti? Kasi mas lamang na yung hindi tapat. Bakit ko po nasabi yan? Kasi through observation and experiences, sa isang lugar na nga lang na mga napupuntahan ko, makikita mo kung ilan na lang yung tapat. Why? Paano ko nasabi yan? Sa mga salita na nahuhuli. Nalalaman mo sa kanila. Kaya nga, parang na-discourage minsan akong bumoto. Hindi ko inaano mga politiko pero sabi ko, may kasalanan dyan yung mga tao. Ba't mo buboto, alam mo namang hindi tama yung proseso niya, yung kanyang ginagawa. Di ba po? Di ba, sayang din yung yung ayuda, sayang din ibibigay. Sayang din yung 500, 300. May pa yun mamaya. Pero sabi ko, hindi, magiging tapat pa rin ako. Kahit wala ako, hindi ko tatanggapin niya kahit walang-wala ako. Sabi niya, nag-iinarte kayo, walang-wala ka na nga sa buhay. Sabi ko, hindi ako nag-iinarte dahil walang-wala ako. Kaya ayaw kong tanggapin niya dahil alam ko yung tama. Ang tao, karapatan niyang bumoto. Pero hindi responsibilidad ng isang ng isang kakandidato na mamigay. Wala kang responsibilidad dyan. Wala kang obligasyon na kailangan abutan mo yan. Kaya sinasabi ko, wala naman silang obligasyon sa akin na kailangan bigyan nila ako nito. Ito po, true experience nasabi ko, nung wala pa ako sa Panginoon, bago pa lang, sabi ko, nasa Manila kasi ako Sabi ko, pag uuwi ako, no work, no pay, mamamasahe ako, gagastos ako ng mga 600. Walang kain yun, pamasahe lang. Sabi ko, buboto naman ako. Sabi ko, baka pwede na naman uso dati, bibigyan ko pamasahe. O di sabi, sige, bibigyan ka na lang, umuwi ka daw. O di uwi naman ako para makabukasyon din. So in short, bibigyan ako 300. Sabi, hindi ito bayad, pamasahe mo lang kasi uuwi ka rin naman, tulong namin.
Adi okay. Pero nung na-realize ko, siguro mga 2017 siguro, 16, na-realize ko parang mali, parang hindi tama. Oo, wala ako, pero porkit wala ka, aasa ka na lang kahit may maling proseso, kahit may maling hindi tama. Para makikiayon ka na lang. Kaya simula nung sabi ko sa Panginoon, mayroon na tuwala, magiging tapat ako. Hindi ako papayag na parang gamit-gamitin na lang o parang silawin para lang sa ganyang bagay. At kahit di lang, kahit sa trabaho, pag mali, hindi mo pwedeng bibigyan mo ko yan, susula. Kaya siguro sabi ko, salamat ko na rin sa Panginoon, kaya siguro ako hindi naging pulis. Totoo po, baka marami ako nakaaway. Totoo po, kasi sabi ko, pag mali, ano na agad sa isip ko kahit pulis yan, pagka titikitan ko yan, bibidyohan ko, sabi ko. Pag nakabidyo ka, aawain mo ko, nakabidyo ka. Hindi, ngayon, ikaw magbabaril ngayon sa social media, ayaw kang patingin. Kailan sabi nila, hindi pwede ganun katapang kasi pagdating mo sa station, doon kaya yariin. Pag mumotor mo sa labas, doon ka babarilin. Sabi ko, kaya ako nagpulis natural dapat, expected mo na pwede kang, anytime, pwede kang mabaril, pwede kang mamatay, di ba po? Kasi yun yung talaga yung trabaho nila, di ba? Delikado. Kaya siguro, hindi talaga nilog ng Panginoon. Pero sabi ko, andun naman pasado naman ako sa, may eligibility naman. Qualification, pasado naman. Pero hindi nilog ng Panginoon Yung huling exam ko, sabi ko, kung hindi niyo po kalooban Panginoon, gawa niyo po ng way na parang yung attention ko, yung parang yung eagerness ko papunta sa ibang bagay. Kaya na nga, nagkaroon ng hindi naman gusto ni Lord, pero inallow niya, nagkaroon ako ng karamdaman sa buto. Naging letters yung aking backbone. Hindi na ako pwede. Tapos ang dami pa nag-o-offer, babakiran kita. Kung sino-sino pa nag-o-offer, try natin, bakiran natin. Pero alam niyo po, inalis ang puso ng Panginoon yung pagnanais na yun. At saka isa pa sa mga hindi ko na gustuhan. Sabi sa akin, handa ka ba kapag napalagay ka dyan na magbulag-bulagan? Alam niyo na po, ibig kong sabihin, pag nasa sistema ka na, magbubulag-bulagan ka na lang. Amen po ba? Sabi ko, nasa Panginoon na ako, hindi ko kaya. At hindi ko kayang iwanan ng cell group. Hindi na ako makaka-cell group, sabi ko. Ngayon pa lang, nag-cell group na ako, na-enjoy ko, natutuwa ako sa Panginoon. Sabi ko, kung aalisan ko to, mawawala yung pay ko sa kanya, mababawasan. Why? Kasi dadayain ako ng kaaway. Kaya sabi ko, pag ito tinuloy ko, baka darating ang time, hindi na ako tapat. Kaya sinasabi dyan, handang maging tapat sa oras ng pagsubok, dapat talaga panindigan po natin. Amen po ba? Amen. Ito pong salitang itong maging tapat, hindi madali ito. Lalo na kapag talaga mabigat yung pagsubok sa pamilya. Kahit nga yung asawa mo parang hindi ka sinusuportahan, pamilya mo ayaw ka suportahan, kaibigan mo wala din suporta. Diba ang hirap, napakabigat. Pero tayo, kailangan natin maging tapat sa Panginoon. Ano bang oras yan, ano bang araw yan, ano bang panahon yan, mayroon o wala, magiging tapat ka. Kailangan, minsan, siyempre, sabihin ng tao, paano kung anak mo na yung nakataya dyan? Pamilya mo na. Basta sinasabi ko sa kanila, hindi nyo pwedeng i-apply sa akin yung blood is thicker than water. Kung mali yan, kahit blood pa yan, pipiliin ko ang water, sabi ko sa kanila. Sabi nila, parang balaktot ka na mag-isip ngayon. Sabi ko, siguro nga, pero nawa, sabi ko, Lord, kung may balaktot na sa aking pag-iisip, itama niyo po. Amen po ba? Why? Kasi ang gusto ko lang naman, maging tapat maging maayos. Kasi baka naman, sabi ko, porque ba't yung marami ay oo, yung sagot kong hindi ay mali. Pero binasa ko naman Bible, hindi naman di ba? Sabi nga ni Josue, But as for me in my household, we will serve the Lord. Kasi kung mababasa mo doon natin sa una, kung ayaw sumamba, kami at ang pamilya ko, o ang sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon, di ba? Kasi yung iba ayaw na O kung siguro kung sa panahon ngayon, pag sinabing ayaw na, parang sila yung mas tama. Sila yung mas may katwiran. Pero hindi, pinanindigan niya, di ba? Kasi at saka mababasa natin dito kay Micas, sa verse 5 yata yun, or 4, na kung saan makikita natin, ayaw na rin pero pinili ni Micas, sabi niya, maglilingkod pa rin siya kahit ayaw nasa paligid. Kaya nga sabi sa verse 2, nakakalungkot dahil wala na daw naging tapat sa Panginoon. Sabi sa verse 2 rito, asan yun? Wala na, baka kayo pakita. Ito. Wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Nakakalungkot, di ba? Pag wala nang natira. Buti na lang may natira. Ngitian nyo nga pong katabi nyo. Yan yung natira. Tayo po yung mga natira. At kaya tayo natira, tayo yung magsisimulang maging binhi. Amen. Tayo po yung magmumultiply. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya wag po kayong panghihinaan ng loob. Ulitin ko po, hindi po madali ang pagsubok.
Ako natutunan ko, isa sa natutunan ko kay Dati Benji, kung may pinagdaraanan ka, hindi mo kailangan parang i-expose, lalo na social media, hindi mo kailangan para lang masabi mo, magbigat yung problema mo, para lamang maka-attract ka ng maraming dadamay. Hindi ka sure kung talagang dadamay yan. Sa halip na dadamay, pabigat. Sulsulan ka lang ng hindi maganda. I mean po ba? Kaya ang maganda, si Lord talaga yung kadamay mo. Si Lord yung sa'yo, tutulong. Maganda, meron din tayo mga kapatiran na pwede mo i-open yung problema mo, na talagang yung ituturo sa iyo, i-advise sa iyo, hindi para sa ikapapahama. Diba? Hindi sa ikasasama, kundi sa ibubuti. Ikabubuti. Kaya sinasabi diyan, maging tapat pa rin tayo. Kahit gaano kahirap. Wala ng pera, magulo ng pamilya, parang wala ng kaibigan na gustong pumunta, tumulong, bumisita, mangumusta, maging matapat pa rin po tayo. Amen po ba? Sabi po dun sa una, sa ikalwa, sa letter A po nung 3, sabi dyan, para masaksihan ang himala ng Diyos. Sabi po doon sa verse 15, naktaw po tayo. Magpakita ka sa amin ng mga makamanghamanghang bagay tulad doong inilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Ibig sabihin, kung yung may mga nagawa dati si Lord na kamanghamanghang bagay, ibig sabihin, kaya pa rin gawin niya ngayon. Wala pong expiration yung himala ng Diyos sa buhay ng tao. Sabi niya, para masaksihan ang himala ng Diyos. Why? Kapag tayo'y naging tapat, makakasiguro tayo na masasaksihan natin yung himala ng Diyos na gagawin niya sa buhay natin. Gusto ba talaga natin? Gusto niyo po ba talaga? O, maging tapat ka. Gusto ko ba talaga? Maging tapat dapat ako. Amen po ba? Yung dapat yung kailangan natin. Masasaksihan po natin na ang Diyos ay tapat din sa kanyang pangako. Ang Diyos ay powerful, kaya niyang ipagkaloob yung mga nais natin kung handa tayo maging tapat sa Kanya para masaksihan yung himala na ibibigay at gagawin niya sa ating buhay. Amen po ba? Kaya marami po nagpatotoo na talagang yung himala ng Diyos sa kanilang buhay, talagang nagkakatotoo, nangyayari talaga. Hindi kwento lang, hindi gawa-gawa lang, kundi nangyayari talaga. Amen po ba? Kaya sabi po doon sa ikalwa, letter B, para parangalan ang Diyos. Sabi doon sa 16, ito'y makikita ng mga bansa at sila'y mapapahiya sa kabila ng kanilang lakas. Mapapahiya at sila at matitigilan. Tatakpan nila ang kanilang mga bibig at mga tainga. Yan, kung makikita po natin dito, andun pa rin yung faith niya, pinapakita pa rin. Na talagang idinideclare niya, pinoproclaim niya na yung victory mangyayari. Sabi nga niya doon, magpakita ka sa amin ng himala ng kamanghamanghang bagay tulad ng ginawa mo sa Ehipto. At ito'y makikita ng mga bansa at sila'y mapapahiya. Andun po yung declaration of victory. Imagine, dapat ganun din po sa ating buhay. Kung tayo magiging tapat lang, mararanasan po natin himala ng Diyos at ito'y magiging parangal sa Kanya. Why? Tayo yung magte-testimony. Na sa pamamagitan ng pananampalataya natin, naging tapat tayo sa Kanya, naranasan natin yung magandang favor sa ating buhay. Amen po ba? Alam ko lahat naman ng Kristiyano ganyan baga yung nais nila yung talagang magandang resulta. Kaya lang sa pagdating nga sa kalagitnaan, hindi na nagiging tapat. So mahirap. Pag hindi tayo perfecto, maaari tayong magkamali, pero yung sinasabi kanina dito sa na magtitiis ako hanggang sa pagtanggol niya ako sa 9, titiisin ko ang kanyang galit, ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Ibig sabihin, aminado siya na may pagkakamali. O dapat, kung tayo, sa buhay natin, alam natin na hindi tayo perfecto. Alam natin na pwede tayo magkasala. Pero ang mahalaga doon, kahit tayo nagkakasala, nanunumbalik tayo sa Panginoon, humihingi ng tawad, at yung faith natin, hindi tayo nawawalan. Amen po ba? Amen. Hindi nawawala yung panalig natin sa Panginoon. At umaasa tayo na mangyayari yung lahat ng bagay na nais niya sa atin. Kapag ganun po yung naranasan natin, ano pa yung dahilan at ano yung hadlang at dahilan para hindi tayo makaranas ng pagbabago sa buhay? Amen po ba? Maranasan po natin yan. Sabi po doon sa conclusion natin sa Mikas 7:11, favorite ko to, 7:11. Favorite po ba? O pagka walang mga pagkain, dito ka pupunta, survive ka basta may pera. Sabi rito, sa 7:11 ng Mikas, sa mga taga-Jerusalem, darating ang araw na itatayong muli ang inyong mga pader at lalong lalawak ang inyong nasasakupan.
Nakuha niyo po ba? Ang ganda po nung yung sa conclusion natin. Kapag may faith ka, sabi diyan, mga taga Jerusalem, gawin kayo nating sukol. Mga taga sukol, pwede naman yan, di ba? Kasi kiniklaim natin na yan, nangyayari sa Jerusalem, ngayon mangyayari din sa sukol. Amen. Mga taga Jerusalem, darating ang araw na itatayong muli ang inyong mga pader at lalong lalawak ang inyong nasasakupan. It means great harvest. Lalawak ang nasasakupan. Tatayo yung pader, ibig sabihin, magkakaroon ng isang magandang pundasyon ang mga pananampalataya, ang church natin. Amen po ba? Tayo maging isang buong malaking church. Amen. Lalawak ang territory. Ibig sabihin nun, dadami yung mga cell group natin. Lalawak ang territory, yung mga financial, mga assets natin, dadami. Lalawak. Amen. Yung family natin, kung dati, kakaunti, wasak, sira, ngayon, lalawak, lalaki kasi nga mabubuo. Amen po ba? Yun po yung napakagandang pangako ng Diyos sa atin na dapat nating malaman. Kaya sabi doon, first thing first, faith produces great harvest. First, yung word na first, dapat faith. Hindi po mawawala yan. Amen po ba? Ulitin ko po, sinabi ko kanina, huwag po natin hahayaan na madaya tayo ng kaaway kasi unti-unti ilalagay ng kaaway yung doubt hanggang sa mawala na tayo ng panampalataya. Pag nawala na po yan, hindi na po tayo kikilos. Para na po tayong patay. Why? Faith without action Is dead. is dead. Kaya dapat, yung faith natin, hindi mawala ng action. Sinasabi ko kanina, may gagawin tayo. Kailangan manatili para maranasan natin yung gagawin ng Diyos na himala. Amen po ba? Amen. Amen.